Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ayan, shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin na merong pong performance sa school. Uy! Merong project sa school. Nice! Yan. Excited ka ba dati kapag may pa-project? Tapos yung project na yun, yung pwede mong gawin sa bahay. Tapos pasiklaban pagdating sa school, mga ganun. Ako, to be honest, no, lahat ng activities sa school, lagi akong takot. Hindi ko alam kung bakit. May ganun, lahat ng gagawin sa school, lagi may kaba. Ninenervyos, oo. Bibihira bakit? yung... Ninanakaw mo ba yung mga gamit? May atraso siguro ako lagi sa teacher ko. Correct, di ba? Kasi yung mga taong kabado, may something eh. Bakit ka kabado, friend? Yung tipong pagpasok sa classroom, yung smell ng room. Ay, may ganon. Yung amoy ng chalk. Basta may ganun. Lagi akong kabado. Masakit sa tiyan eh. Correct. May gets ko yan. Tapos, kanyari, pag dumating na si teacher, lagi akong kinakabahan. Pag nagsasalita na siya, kinakabahan. Okay, get 1/4 sheet of paper. Kinakabahan ako. Pag, this is your assignment. This is your homework. Kinakabahan ako. Okay, you're going to have a project, blah, 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 to be submitted by weekend. Oo. Ang bongga ng mga teacher, yung English speaking lahat. Oo, syempre. Diba? Pang mayaman, charot. Ninenervyos Lagi may ka. kaba, Hanggang ba nung nag-MBA ka, kinakabahan ka pa rin? Totoo. Kaya pala paminsan-minsan pakagaling mo ng school, tas pupunta ka dito sa Love Radio, may konting ipot ka. Ang tanda na napahipot pa. Hindi, pero aminin na natin, yung mga siguro tumawa. Siguro nangyari sa'yo yan. Correct. Yung mga tumawa. Sa sobrang kaba na, sa sobrang napaipot, di ba? Yung para bang may lalabas sa'yo. Parang ganon. Totoo, di ba? Nangyayari talaga yung mga ganyang klase, mga eksena. Pero may mga iba na kapag may project, merong gagawin, may assignment, may activity, excited sila. May mga ganon. Kanya iba-iba talaga ang ugali, attitude, POV, mindset ng mga estudyante. Kaya lagi naming sinasabi ito sa tambalan na nakakabilib po talaga yung mga teachers. Talagang saludo tayo sa mga teachers kung paano ninyong gaano kahaba pong inyong pasensya sa 30 hanggang 40 mga estudyante sa isang klase pa lang na iba-iba ang pag-iisip, correct. Iba-iba ang ugali. Tama, ang nanay nga dalawa lang ang anak, mababaliw na, 'di ba, sa loob ng bahay kasi dalawang magkaibang personalities, dalawang sapak, dalawang sayad, dalawang saltik, 'di ba? What more yung 40 kayo sa isang klase na hindi lang isang klase ang hinahandle. Kaya mabuhay po ang mga teachers. Mabuhay po kayong lahat. 'Di ba? Yung halimbawa yung kwento ng kindergarten teacher partner. Siyempre pag kindergarten medyo marami sa nila unruly eh. I mean kindergarten ba o garden? Minsan garden. Alam ko garden eh. Charot. Yung mga estudyante, mga unruly, syempre hindi pa develop ang brains, hindi pa nasasabihan na maayos. Pag sinabi mong uupo yan, pero paglipat mo sa kabilang estudyante, tatayo na yung isa. Diba? Para sila mga yung laruan ng yung sa arcade, yung kapag pinukpok mo yung isa, may lalabas na isa, tapos yun naman yung pupukpukin mo yon. Ganun sila. Syempre, pag nakakainis yun eh. Diba? Pero babaunin mo talaga mahabang pasensya. Eto pa, may mga kwento yung mga teacher na, kunyari, nagkaklase siya, tapos may maaamoy siyang hindi maganda. Matik, alam mo na yung amoy na yon, call of nature. So may isa sa mga estudyante niya na lumabas ang ipot. Tapos may isa ding hindi lang ipot, partner, iba talaga fertilizer yung lumabas. Ay, totoo ba? Fertilizer? Nakakaloka
may lumabas sa fertilizer. Gravacious. Pangmatindihan sa madaling salita. Yung mga ganun ang payo ng teacher sa mga magulang. Bago nyo po papasukin sa eskwelahan ng inyong mga anak, make sure naglabas na sila ng pupo nila. Yan. Kasi pagdating doon, kunyari 3 estudyante agad yung sabay-sabay na pumupo, hindi naman sila lahat marunong maghugas ng puwet. Grabe, kaya so, talagang... sabi nila, hindi po kami caregiver. So, hanggat maaari, kung pwedeng turuan na, o di kaya naman, di ba, turuan na ng oras ng pagbawel. Ang hirap din naman kasi kapag kabata, partner, hindi basta-basta eh. Correct. That's just one anecdote, mga kaibigan. Iba pa yung suka. Yes. Iba pa yung mga iba pa yung putok. Alam mo yun? Iba pa yung kindergarten pa lang may putok na. Iba pa yung tantrums. Yes. Diba? Iba pa yung tantrums kung paano i-handle. Kaya nga alam mo, bilib na bilib talaga ako dun sa mga, yung mga teachers, lalo na, I get you, partner, yung, dun sa mga talagang very, very young ones. Lalo na pag first 2 weeks of class. Yes. Yung mga hindi pa sila nakakapag-adjust. Yung mga takot pa sila sa teacher. Yung mga napipilitan lang sila mag-aral. Ang bata-bata pa nila at mayroon sinasabak na sila ng mga magulang nila sa pag-aaral. Yung mga gano'n na talagang totally hindi handa. Diba? Pero kailangan pumasok. Kung paano na-handle ng mga teachers yun, ang galing. Sobra. Kaya again, sa lahat ng mga kaguruan na nakatutok sa atin ngayon, lahat ng mga educators, mabuhay po kayo. Sana po talaga i-manifest na po natin, ipagdasal po natin, kapit lang na tumaas ng bonggang-bongga yung sweldo po ninyo para hindi nyo po maisip na mag-iba ng profesyon o di naman kaya hindi nyo maisip na mga ibang bansa. Totoo. Diba? Kaya dito mo masasabi talaga, ang mga teacher talaga, passion ang puhunan. Totoo. Diba? Kasi kung wala kang passion, hindi ka tatagal sa ganyang klase ng profession. Considering yung amount ng sweldo na tinatanggap nila. Kaya dapat talaga taasan Diba? Kumbaga matumbasan ng passion, ng sweldo yung passion. Alam nyo po, kami ni partner, wala pong kakayanan na pataasan po ang sweldo po ninyo. Ba naman kami, diba? Sweldo nga naman hindi naman maitaas. Pero ang kakayahan po namin magparinig. Yan, diba? Magbigay ng papuri at magbigay ng papuri po sa inyo kasi talagang kung ang papuri nakakadagdag para as a sign, para paalala po sa inyo that you are in the right track, you're doing a good job, na nagpapasalamat ang napakaraming tao sa inyo. Ito na po yun. Ito po yung pwede po namin ibigay. Kasi meron ding mga magulang, katulad ko, partner, na hindi ko kaya mag-homeschool. Nauuso na yung homeschooling pero wala akong ganong oras, wala akong ganong pasensya. Actually, it's more of pasensya versus the oras Feeling ko kung gusto mo talaga magagawa ng oras Pero yung pasensya, partner, talagang wala akong ganon na pasensya. Kaya, naku mga teachers, mabuhay po kayo. Wag po kayo magre-resign, wag po kayong aalis kasi hindi ko po kayo mag-homeschool. Kapag dumating na po yung pagkakataon na parang lahat sila napagod na kasi ang baba ng sweldo, hindi, papuri po. Ito po ibibigay po namin para lalo pa kayong maging matatag, masipag at kapakipakinabang. Parang makabayan na pala. Nagpapanata na pala, naghalo-halo na. Correct, naghalo-halo na. Pero we love you, teachers. Yes, Ayan. Mabuhay po kayo. We admire your passion. Correct. Your determination. Kasi pag hindi ka talaga determined, distracted ka palagi. Wala talaga yan. Sa iba't ibang klase ng pag-iisip at behavior ng mga estudyante. Simula bata hanggang college, iba-iba yan. Pero kailangan nung pakisamahan. Correct. Diba na hindi nila mahalatang na-high blood ka na. Diba na hihinga ka lang na malalim. Oo. Ganon. Tapos pag exhale mo, inhale. Tapos pag exhale mo, puro usok ka. Diba? Alam, hindi na ako magja-judge ng teacher kapag umuusok sila. Diba yung alam Kasi grabe yung pasensya. Ibang level, promise. Kasi partes, anak na nga lang natin diba? Parang talagang yung paghinga ko parang, bakit hindi mo maintindihan? Yung parang, dalawa pa lang yan. Tsaka yung mga kadramahan nila, yung ang dami nilang hanas, yung parang, bakit ang dami mong drama? Kaya again, isang pagpupugay po sa lahat ng mga teachers. Alam mo, meron tayo isang tambalanista na nagtatanong, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2011. Alam niyo po, nakaka-lurkey ang naging experience ko kahapon. For the very first time, ako po ay pinagalitan ng boss ko. At yung boss ko, takot na takot ako, kaya ayoko nang pumasok.
Wala lang, gusto ko lang pong i-share yung experience na yon. God bless the Tambalan. Ayan. Naalala ko lang tong message na to na nabasa ko kanina, partner, kasi sinasabi natin yung mga teachers, no. Alam mo, minsan kasi yung mga boss, ano lang din talaga yan. Siyempre, stress na yan. O, kalima, parang teacher. O, isipin mo, 40 na iba't iba ng attitude, iba't iba ng tantrums, iba't iba ng moods, iba't iba ng hanash. 'Di ba? Nahaharapin mo araw-araw, tapos may problema ka pa sa bahay. Tapos kulang pa yung sweldo mo. Tapos gutom ka pa. Tapos, alam mo yun, lahat ng mga bagay-bagay, ganun. Totoo. So, talagang napaka-importantious na intindihin din natin na minsan may mga ganun din ang mga boss. Kaya din sila nagagalit kasi meron din silang, may pinanggigalingan yung galit nila. Hindi naman, nakakatakot yung nagalit sila nang walang dahilan. Yung masaya lahat may party pero nagalit siya, di ba? Yung tinumba lahat ng mga nakita sa table. Tama. Nagulat, tapos pinagbabato mga empleyado. Totoo, di ba? Nang walang dahilan. O di naman nga partner outing, kasiyahan, tapos galit bigla. Tinanggal lahat ng laman sa pool. O di ba? Galit ako. Sabi niya, di, masipag ako. Oo, diba? Ganito dapat maging masipag. Tanggalin natin lahat ng sa pool. Ganyan. Gamit kutsara. Gamit kutsarita. Ayoko ng kutsara, malaki pa yon. Kutsarita gamitin natin, 'di ba? So, alam mo 'yon, may pinanggagalingan ba't sila nagalit. Kaya yun lang yung gusto kong sabihin dun sa part na yon. And then dun sa part na ayaw mo nang pumasok kasi for the very first time na pagalitan ka. Well, gusto ko lang ibalita sa iyo na hindi yan first time na mapapagalitan ka in your entire lifetime. Yes. At sa tuwing napapagalitan ka, gusto mong mag-resign o hindi ka papasok, di ibig sabihin nun, mahinang nilalang ka. Diba? Diba yun ang sasabihin ko? Kasi lahat po ng mga nagtatrabaho ay napapagalitan, lalo na kung merong problema. Agree. Diba? Ano, nakakita ka na ba ng problemado na lahat? O mag-party tayo kasi may problema tayo. Pwedeng oo, pero sarcastic yon. Ibig sabihin ng aasar yan. Di kumain tayo na masarap, di ba? May problema tayo ng aasar yan. Pero kung halimbawa may problema kayo at nagalit siya, at lalo pa kung may ambag ka dun sa kung bakit siya nagalit, kailangan mong tanggapin yun. At hindi lang ito patungkol sa bossing na nagagalit, ha? Ito ay tungkol sa buhay. Kapag may nangyari sa'yo at may ambag ka doon at pinagalitan ka dahil doon, di ba? Kailangan mong akuin na meron kang meron ka rin pagkukulang, may hindi ka rin nagawa, o may nagawa ka, kaya nagalit siya. Tama yun. May contribution ka. Oo. Diba? May accountability ka rin doon sa sitwasyon na yun kung bakit nangyari yun. Bakit nagalit, bakit nangiti or kung ano pa man. Diba? Responsible ka din doon. Correct ka. Sa madaling salita, may ambag ka sa lahat ng nangyayari. Correct ka. Huwag kang pumasok or mag-resign ka kung wala kang ambag. Ibig sabihin na yung boss galing sa ibang department. Alam mo, wala kang kadalaman. Tapos sa'yo nagalit. Diba? Personal na yun. Correct, diba? Ano yan? May issue na. May issue na yan. Oo, correct, diba? Pero yung bang meron kayong challenges, tapos nagagalit siya, o nagagalit sila, kung marami silang mga boss, normal lang na magalit sila. Matindi din yung responsibilidad kasi nila eh. Diba? Yun yung lagi nating sinasabi. Minsan, parang naiinggit tayo dun sa mga ang dami-daming kumpanya or ang dami-daming hinahawakang mga tao. Diba? Parang, grabe, ang galing-galing niya talaga. Ang dami niyang hinahawakang tao. Pero mas madami po kasi silang problema. Sa totoo lang, diba? Pag mas maraming taong hinahawakan, mas maraming problema. Mas maraming business, mas maraming problema. Ikaw ang business mo, yung business lang ng pamamahay mo. Problema din yun. Valid din yun. Gets natin yun. Pero ang sinasabi lang natin, diba, with great power, sabi nga, comes great responsibility, sabi sa Spider-Man. So, ganun din. Meron silang mga responsibilidad na matitindi. Kaya kapag may problema, nagagalit. Totoo yun. Pero valid, partner, yung feelings mo, ha? Baka sabihin mo naman, di okay. Oo. Hindi valid yung feelings ko. Valid. Wala naman sinasabing hindi valid. Yung mga iba kasi sensitive eh. Nagbigay tayo ng advice, mayroon tayong kinampihan. Ang sinasabi, feeling na, dinidisregard natin. Hindi po namin dinidisregard. Utang na loob, ang sensitive ng mga tao these days. Balat sibuyas lahat. Ang kakapal na mukha naman makakapal, di ba?
Sobrang balat sibuyas lahat. Mukha naman makakapal yung mga kalyuhin naman yung mga balat, di ba? Pero hindi namin ini-invalidate ang iyong nararamdaman. Of course, sino namang pagalitan nakakapanginig? Totoo yun. Talaga, ako ilang beses na meron ako naging boss dati na talaga nakikita ko pa lang siya, partner, anino niya pa lang. I tell you, partner, anino niya pa lang, nangangatog na talaga yung tuhod ko. Alam mo yun, parang hindi ko deserve magtrabaho dito. Yung hindi naman maginaw, pero nangangatog ka. Nangangatog ako, partner, parang bigla talaga akong bigla akong may chills. Alam mo yun? Parang negative 32 degrees. Parang, promise, anino niya pa lang. Naririnig ko pa lang yung yabag niya sa elevator. Papasok. Alam ko na memorize ko na talagang nangangatog talaga ako, partner. As in, super duper. So, gets ko yun. Kaya valid yung nararamdaman nun. Parang ayoko nang pumasok. Deserve ko ba to? Parang namangatog ako, manginig ako, ganyan. POV mindset. Yes, agree Una, ako kung wala ka namang lilipatan muna, labanan mo, labanan mo, ibig sabihin, kayanin mo. 'Di ba? Wala naman po talaga madali sa buhay, 'di ba? Huwag kang maging mahinang nilalang. Pero kung may lilipatan ka, edi sige. Alam mo, hindi mo rin naman deserve na araw-araw manginig at mangatog. Isipin mo nangangatog ka nung pumasok ka diyan sa trabahong 'yan, ayos ka naman pag umuwi ka, may anxiety ka, 'di ba? Hindi mo naman deserve 'yan. Tsaka hindi, pinasukan mong trabaho, pugon eh. Correct, di ba? Basta nangangatog ka pa. Di ba? What more kung magtrabaho ka sa isang opisinang air condition. Correct. Di ba? Ibang ngatog levels yun. Oo. Alam mo yung wala gano'n. mong kausap. Hindi, pero alam mo yung gano'n. Totoo naman, we don't deserve to have anxiety. Hindi natin deserve na ma-depress. Wala namang may deserve noon. Diba? Kaya kung meron ka malilipatan, go. Pero hanggang kailan ka palipat-lipat? Hindi, kailangan mong isipin, ha. Hindi porke lumipat ka ng ibang opisina ay mawawala ang problema. At Kaya nga. Wala nang chance na hindi ka mapagalitan. Diba? Yun yung sinabi ko, partner eh. Pwede ka naman lumipat, pero walang diba, assurance. hanggang kailan ka lilipat-lipat. Oo. Na bed of roses paglipat mo dyan. Lagi may kaakibat na stress saan ka man pupunta at malaking adjustment ang kailangan mo doon. True. Diba? So in this case, it's all a matter of perspective, kabisyo. Minsan napapagalitan tayo, common reaction, masasaktan tayo, iiyak tayo, may time tayong i-process yun. Pero dapat ang iisipin mo dito, paano mo siya ititake? Will you take it constructively? Constructively. Walang S. Matatanggal kasi puchicho ko eh. Constructively. Walang chichikit eh. Chikipan ko lang, wait lang. Chikipan mo na. Gusto mo ba ng laway ko? Pampachikip? Diba? You take it constructively or destructively? Yan ang tanong sa lahat ng mga kabisyo nating napagalitan ng boss ngayong umagang ito. Have a feel good Thursday, mga kabisyo. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing. Totoo yun. Will you take it constructively or destructively? Ako para sa akin, partner, kung talagang, yun nga, it gives you more stress than happiness. 'Di ba? Meron kang kalayaan. Lahat ng tao may kalayaan na umalis, mag-resign, 'di ba? Pero yun nga, yun lang yung sasabihin namin. Hindi ito yung huling pagkakataon. 'Di ba? Good news at bad news, 'di ba? Good news, yes, anytime pwede kang mag-resign, anytime pwede kang mag-quit if you want, 'di ba? Pero ang bad news diyan, pag nag-quit ka at nag-apply ka sa iba, 'di ba? Bad news for you, 'di ba? Na hindi ibig sabihin hindi ka papagalitan. Correct. Hindi porke hindi masaya. Hindi laging masaya, 'di ba? Every time nalilipat ka, actually mas matinding ang problema 'yun kung tutusin eh. Kasi back to square one ka ulit eh. 'Di ba? Adjustment na naman. Malay mo mas marami pa lang masamang ugali sa lilipatan mo, you'll never know. Correct. So that's another adjustment na nahaharapin mo. Yun yung sinasabi natin, mindset, how you take things, how do you take things? Is it constructive or destructive every time na mapapagalitan ka? Yes. Diba? Minsan kasi na-offend tayo doon sa mga sinasabi sa atin, pero pag inilaliman mo yung pagtingin sa sinasabi sa iyo, ay oo nga no, may point naman siya. So I take it constructively. Correct. Kailangan na
yung sinabi niya ay i-process ko ng tama para makatulong sa akin to move forward. Diba? And to do better. May ambag naman pala ako dun Parang, ay, kasalanan ko naman kasi pala. Wala pala ako dun nung kailangan ako. Or hindi pala ako masyadong nag-focus dyan sa part na yan. Kaya nagkabulilyaso. Diba? Yung mga ganon. Tsaka huling-huli ka sa CCTV, inuuwi mo yung printer. Diba? Sinong di magagalit? Sinong di magagalit, nagde-deny ka pa. Di ba? Ang laki-laki ng printer na ilabas mo. Hindi, alam mo yung mga ganon. It happens talaga. Oo, may dahilan kung bakit. Tsaka, ayun, forever ka na lang bang mag-quit? Mahinang nilalang ka kung ganon, 'di ba? Or pwede din naman dun sa aspeto partner na baka din naman hindi ka fit for that job. Posible din. Posible din naman 'yon na parang hindi tama yung qualifications mo dun sa job description, hindi ka bagay dun. Kaya tuloy laging bulilyaso, laging may mali kasi your heart is not into it. So pwede din talaga yung quitting part kasi napapagalitan kasi hindi mo nagagawa ng tama. Kasi baka hindi mo type. Or baka hindi mo talaga siya alam. Hindi ito yung gusto mo. 'Di ba? Mahirap din ipilit sa iyo 'yan. Yung para lang masabing may trabaho. Ganun. Totoo 'yun. Pero lagi yung bahagi ng bahagi talaga 'yan. Na mapapagalitan ka, mapagsasabihan ka. Tama. Pero personally lagi. At saka aminin mo, minsan yung mga masusungit, yung mga matatapang, sila din minsan yung nagbe-bring out ng best in you 'Di ba? Minsan, yung iba, worst in you, ibig sabihin talaga nagka-anxiety, depression, which is totally valid. But sometimes, you also bring out the best in you. Ibig sabihin, parang ako for example, partner, mas hindi ako nag-aaral sa mga subjects na alam ko na yung teacher ay lenient. O kaya yung teacher ay sobrang bait. O kaya yung teacher mapagbigay sa uno. Alam mo yun, parang kahit hindi ko masyado effortan to, magbibigay ng uno to, parang ganun. Pero ang effortan ko, yung pagpasok mo pa lang, naglalabas na ng class cards, kung uso pa yung class cards ngayon naglalabas ng class cards kasi may bubunutin siya para sa graded recitation. So kumbaga, yun talaga, at natatandaan ko sila. Kumbaga ako, matatandaan ko yung apelido ng teacher na yun versus yung apelido ng teacher sobrang bait. So, dun talaga ako, nagpursige ako kasi parang every single time may graded recitation. At pag may graded recitation ka at hindi ka nakasagot, minus yun sa uno mo. 'Di ba? So, ikaw, talagang lagi kang prepared. So, may mga ganyan po hanggang sa nagtatrabaho po tayo. And sometimes, yun nga, yung mga sobrang strict are the greatest mentors. Sometimes, 'di ba? Depende sa tao, depende sa POV mindset. Kanya-kanya talaga 'yan. Totoo 'yun. Huwag kang panghihinaan ng loob laban sa buhay. Ngayon, kung sa tingin mo mali naman yung pinanggagalingan ng taong nagagalit sa'yo o nung boss na pinapagalitan ka din na prove yourself, di ba? Pakita mo na may sinasabi talaga yung gusto mong ipunto. Correct. May value yung gusto mong i-point, di ba? Para ganun din naman yun You learn from each other. Yes. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng mga decision makers are always right. Totoo din. May mga pagkakataon na yung mga yung mga subordinates, for example, minsan may point din sila na pag pinakinggan mo, ay tama naman pala. Correct. So, you learn from each other. Hindi porke boss sila ay laging ding tama, di ba? So, minsan, you have to prove your worth, prove yourself, prove your point. Kanina pa matatanggal puchicho ko talaga. Ano ba yung puchicho mo, partner? Yung puchicho mo, kanina pa nagbabadya ng pagtanggal. Malalaglag ka siya, mahina yung panchikit ko kanina. Kasi naman, bakit kulangot yung pinandikit mo sa puchicho mo? Mabubonggal talaga yan, partner. Diba, prove your point. Kasi ganun naman yun Pag naipaliwanag mo ng tama dun sa boss and talagang alam mo sa sarili mo that your point is beneficial, favorable to the operation of the business. Pakikinggan ka naman, ay oo nga tama naman pala siya. Totoo yun. Tama din talaga, alam mo, ito lang ang sasabihin namin sa inyo. Nilagay din po sila sa posisyon na yan kasi bagay po sila sa posisyon na yan. Ayun. So, tama din sila. Pero tama din yung sinasabi ni partner na hindi porke boss ka, parang magulang. Hindi porke magulang ka na at mas matanda ka na, isipin mo na lagi kang tama at hindi ka makikinig sa mga anak mo. You should also learn from your kids, 'di ba? So, ganun din si boss. Hindi porke talagang alam natin na nakatapos ng matataas na antas ng pag-aaral, nakatapos sa matitinding eskwelahan, 'di ba? Ibig sabihin lagi siyang tama. Totoo. The
boss also needs to know na kailangan niya pakinggan yung kanyang mga yung kanyang mga tao, yung kanyang mga staff at matuto din from them. Correct. Ganun. Ang hirap ang hirap talaga ng ang hirap ng world. Oo. Gets natin yun. Kaya kailangan hindi ka mahinang nilalang. Correct. Kailangan magaling ka mag-adjust. Sabi nga, kada galaw mo may adjustment yan eh. Diba? Kung sanay ka sa comfort zone mo, medyo mabagal yung growth mo. Worse, wala kang growth talaga. Yes. So, kailangan magaling ka mag-adjust. Meaning, lahat ng mga tao makakausap mo, pwede, kung kaya mong intindihin mo. Diba? Kasi sila din, iniintindi ka rin naman nila. Ganun yun eh. Tama. Yung paglabas mo ng bahay, matinding adjustment yan. Yung weather pa lang, diba? Ay, mga ganon yung sinasabi natin. Pag sakay mo ng bus, pag pumara ka ng taxi, pag sumakay ka ng Grab, matinding adjustment yan. Diba? Tama. Hanggang sa pagpasok mo sa opisina, everyday may adjustment kang ginagawa. So kung hindi ka marunong mag-adjust, di ba, mag-adapt sa kung ano mga nangyayari sa paligid mo, wala, mamamatay ka na maaga talaga. Totoo. Mahina kang nilalang. Mahina kang nilalang. Sorry na, pero alam mo sa mundo ngayon na sobrang intense, parang pwede maging mahinang nilalang dati. Pero ngayon hindi ka pwede maging mahinang nilalang. Kailangan malakas ang loob mo at the same time malawak ang pangunawa mo. Minsan kasi malakas lang yung loob natin pero baluktot ang pag-iisip natin. So kailangan pareho sila. Kung mahina ang pangunawa mo, mahina ka ulit na nilalang. Dapat naiintindihan mo kung ano nangyayari talaga sa paligid, 'di ba? Hindi yung pag pinagalitan ako, ang alam mo lang pinagalitan ka. Diba? Hindi mo na inisip, bakit ba ako pinagalitan? Yes, bakit ba siya nagagalit? Correct. 'Di ba? Baka naman kasi masyado kang dapat diba? Naiintindihan mo, may pinanggagalingan siya. Tama naman pala siya. And I take it constructively. Magagamit ko siya diba, sa gagawin ko everyday. Tama. Yung lesson na nakukuha mo sa galit ng boss mo. Mga ganon. Nakatutok sa atin si Givon Enteria watching from Taytay. Thank you very much. Maraming salamat. Ayan sinend niya. Ang laki natin nakatutok Givon Enteria. Yan, nakatutok siya sa natin, Ang laki. Ang gana, pangmayaman yung TV, makinis pautang naman. Syempre, boyet, ang ilaw, wag mong hihinaan. Para kung ang mga TV ay ganito kalalaki, 'di ba? Manatili kaming makinis. Meron ding nanonood sa atin, nakakatuwa pag pinapanood tayo sa live sa TV. Si Hopia, na-amaze sa tambalan. Si Hopia, nung una ko nakita to, ano pa lang siya partner, ang liit-liit. Ngayon maliit pa rin siya. Kala mo, Hopia, lumaki ka na. Mana ka sa nanay mong si Jessa, hindi ka pa rin lumaki. Pero big girl na yan. Hello! And kay George Baladitan, good morning. Yan. Na-amaze daw siya lagi sa tambalan eh. Thank you, salamat. Salamat sa mga nakatutok sa atin. Thank you. Iba na talagang pakikinig sa radyo ngayon, no? Pinapanood na sa TV. Pinapanood na din. Sinong mag-aakala na mag-i-evolve ng ganyan? Who would have thought na dadating yung panahon? Alam mo, partner, nung pumasok ako sa radyo, hindi ko talaga naisip-isip na dadating yung panahon na mapapanood tayo. Totoo. Hindi talaga nangyari. Tignan mo, yung mga tao nanonood na sa TV, diba? Uy, napanood kita sa TV, sa mga TV nila. Kasi yung radyo, pwede na mapanood ngayon. Correct. Diba? Diba? O, radyo naman tayo, hindi naman tayo TV, pero pinapanood na tayo ngayon sa TV. Galing. Sipin mo yun. Ang galing. Kaya yung ilaw po namin dito, lagi namin pinapalinis sa utility namin. Oo. Sabi namin, wag nyo nang correct. Wag nyo linisin ang aircon. Sabi namin, lamigin kami. Ang linisin nyo lagi yung ilaw. Yan. Kailangan malakas. Oo. Ganyan. Kailangan mukhang bago para lumabas kaming makinis. Yan. Shoutout din kay Sam Tugado Balayo Basalatan. Watching from Iloilo. Ayan. Thank you. Watching din from Occidental Mindoro, si Maria Michelle Mondia. Ayan. Watching si Mami Joan Fernan sa room 838 ng Manila Med. Ba't ka nandyan, Mami? Naka-confine ka ba? Naku, magpagaling ka kasi namimiss na namin yung luto mo. Oo nga. Kaldereta naman dyan. Pag magaling ka na. Pakaldereta ka naman. Correct. Paminudo ka ha. Makapagutos talaga. Pagaling ka muna. Baka mamay sabihin mo, demanding kami. Gusto namin. Hindi, pagalingin muna namin siya. Basta pagka gumaling ka at okay ka na, 'di ba? Paminudo ka naman. Pakaldereta ka naman. O, 'di ba? Kasi Mami, nung huli kang pumunta dito, Mami Joan, talagang sobrang strict ko talaga sa diet ko. Hindi talaga ako nakatikim ng menudo. Pinakain ko talaga sa kanila. Ngayon, pwede na ako kumain. O, hindi Ay, sa bagay, mukha naman kay
aso lahat dito. Wala kayong tinira para kayong aso. Talagang ang linis ng plato. Alam mo, pag i-observe mo nga talaga, doon mo mapapansin, no, talaga yung mga tao, sobrang strict nila sa budget. Kasi ganyan yung, maintindihan mo na ganun kakulang yung sweldo. Ay, Minsan, doon na ba tayo papunta? Kasi for example, gaya nga, yung mga libreng pagkain, inaabangan nila yan eh. Diba? totoo. Kung may enough ka namang sweldo, may other option ka, ibig sabihin. Hindi mo kailangan to buy your own, parang to satisfy your own cravings. Pero minsan wala na eh. Wala ka ng option. Sige, ano yung kayang matitirang pagkain dito? Sino kaya magdadala ng pagkain? Alam niyo po ba mga kabisyo, na dito, ako ang dami kong gamit eh. Kasi mahilig ako sa gamit. So may mga pabango ko, may mga gamit akong ano, walang mawawala dyan. Oo. Pero pagkain, mga kabisyo, kahit may sulat, Si Marino may ebidensya. mawawala yan. Kasi kung may pera naman talaga yung mga tao, bakit pakikialaman yung pagkain mo? Bibili ako ng sarili kong pagkain. Correct. Diba? Kasi may capability ako. Kumbaga, may kakayanan akong bumili ng gusto ko. Tama. Pero dahil wala naman akong pambili, pero nakakaramdam ako ng gutom, sige, pwede na yan. Diba? Yung tirang menudo, for example. Diba? O yung kalahating hamburger dyan, yung pizza na kilamig-lamig na hindi na Kaya, sa akin. lagi niyong tatandaan mga kabisyo, kapag kayo po ay nagpadala ng alay sa tambalan, ang alay na ito ay hindi lang po sa amin. Ito po ay alay sa buong staff. Correct. Marami po nagiging masaya sa mga pinapadala Correct. ninyo. Kami ang pinapaligayan niyo po isang buong team. Yung halimbawa, may nagpadala sa atin dito dati ng typical yung nabibili sa fast food, hamburger and french fries. Ang kinain ko lang hamburger. So morning pa yon, pinadala, tambalan. Tapos nagstay ako ng hapon. Nung hapon, may nagtatanong, kanino po itong pagkain? Pwedeng sa akin na lang. Yung fries na yun, ang fries po, pag lumamig na, matigas na yan, parang siyang lapis. Makunat, matigas, sa madaling salita. Anong brand yan, partner? Lapis nung to. Kasi parang ganun nung kinakain ko kasi tigas-tigas na wala pang lasa. Parang lapis. Ang unang tanong ko, nakakain ka na rin ng lapis? Oo, dati nung elementary ko kinakain Sa bagay, ko. ako din, para Diba? ilabas yung eraser, Oo, kaya kailangan kagatin mo. So parang ganun katigas. Oo. Pero kakainin pa. Ang fries talaga, pag hindi siya bagong luto, hindi na siya masarap. Ang sarap ng fries. Yung amoy pa lang ng fries pag bagong luto, talagang katakam-takam. Pero pag nahanginan na yan at lumambig na, hindi mo talaga i-attempt na kainin. Pero dito po kahit ganun na kalamig ang french fries, may magtatanong kanino yan, aangkinin nila yun. Diba, ang lamig-lamig na noon eh. Diba na parang, minsan napapaisip ka, kung may pambili to, hindi niya naman kakainin to eh. Oo, diba? Itong fries na to. Oo na daw, sabi ni Mami Joanne. Naka-confine daw siya, and yes, pag okay na okay, promise, may paminudo tsaka kaldereta. Ayan. Ay, hindi, ibig sabihin, ganun kami ka-thankful sa pinadala mo, Mami. Ganun kami magpasalamat dito, di ba? Ganyan. O, magpagaling ka, Mami Joanne. Correct. Sana maging okay ka na, kasi syempre ang iyong restaurant, di ba, ayaw natin na mawalan ng customers. Tama. Pag nag-a-absent, tandaan mo, ay naku, sinasabi ko to, Mami Joanne, para gumaling ka na mabilis. Pag nag-a-absent po tayo sa negosyo po natin, nagkakaroon po ng pagkakataon yung kabilang negosyo na agawin yung mga kliyente natin. Diba? At ayaw nating mangyari sinasabi ko si Mami Jo, magpagaling ka na agad. Yung katabi mo, nako, kinukuha niya na yung mga regular mo. Nako. Sabi ko sa'yo, Mami Jo. Tapos pag lumipas sila doon, sisiraan pa yung business. Ay, nako. Talaga, pag ako magpapagaling talaga agad ako. Correct. Pagaling ka agad, ha? Watching from Texas, USA, si Ivan Patrick Gabutin. Yan. Thank you po. Sabi niya, Benyeto Kahontoy, baka naman kahit na toyo na lang pwede na po para makatipid. Uy, kumakain, nag-uulam din ako ng toyo. Masarap yung toyo. Masarap yung toyo. Grabe. Malasa na. Parang bistek na rin. Sarap. Sabi ni Mary Grace Lopez, nakaka-relate ako sa topic ninyo, yung kabang-kaba ako sa school activity.
na baka hindi ko magawa, lalo na yung term paper, book report, at lalo na pag may deadline, kabang-kaba ako. Laging ganun, laging may kaba pag Meron, napapasok ako ka yung, sa class. yung sinabi mo, partner, yung may amoy. Oo, Ako yung amoy ng chalk. Nakakakaba. Oo, nakaka-nervous. Tsaka may feel siya, basta may ganun. Tapos yung, as an introvert partner, yung nakaka-nervous yung mga pagkaibigan, yung kailangan mong pagkaibigan. O as an introvert ba, partner, hindi kayo force na itanong ko na siya kasi hindi mo talaga ako introvert. Ayoko na nga ipilit, wala naman tumatanggap sa... Walang ilang beses ka mag-take ng exam, bagsak ka. Walang tumatanggap sa akin diba? As an introvert ba, kunyari, in a class, parang wala talaga kayong any any part, any cell of your body telling you that you should make friends. Meron. Meron din naman. Oo. Okay. Kasi akala ko parang sobrang kalmado na kayo dun sa sitwasyon na pwede kayo mag-isa sa dulo ng class, tas kalma na kayo dun sa ganun. May ganun. Pero syempre, as social being, di ba? Kailangan din. May ganong nag-gauge mo na yan habang as you go along. As you observe people. Pero sa first time, hindi kami mag-e-effort. Nag-observe lang kami, lumilinga-linga, nakikinig, ganun. Pero as you go along, pareho kami ng personality. So, dyan ako, na-drawn ka towards that person. Dyan ka na kaibigan ko siya. mag-uumpisa na. Okay. Ganon. Pero yung tipong magbibida-bida na kailangan mukha akong kaibigan ng lahat. Hindi, walang ganong attempt. Hindi talaga mag-e-effort. Hindi nga ako introvert. Hindi, akong in terms of classroom kasi parang natatandaan ko nung bata ako, partner. Na feeling ko naman ng anak ko to dapat lagi ako may baong joke. Kumbaga parang makikinig ako. Oo, makikinig ako sa mga jokes na makukuha ko. Tapos sa kung saan, anywhere, meron akong mga tito na palatawa, meron akong basta mga ganyan. Lagi akong makikinig dyan. Kasi yung jokes ay gagamitin ko sa sa classroom. Oo, minsan ang gagawin ko, isa-isahin ko pa sila. Isa-isahin ko, tatanungin sa kanila yung yung joke ko. May ganun ako. Tapos minsan meron pa akong part. Alam mo, iniisip ko pala yung gagawin mo, pagod na ako. Ganun naman kami mga introvert. Oo. Di ba yung nagpe-prepare ka pa lang, kung ano yung joke na gagawin mo pagpasok mo sa class the following day. Iniisip pa lang namin, pagod na kami. Ganun naman. Ako may ganun. Ako kaya ganado ka ganado ako. Kasi hindi lang joke, partner. Minsan kahit na mga anything biblical that I learned the past weekend. Parang paano ko kaya to i-share sa mga tao. Kaya pagka nakakita ko ng crucifix, partner, lagi ko naalala yung ang dami ko nakalimutan sa life ko sa in my pero naalala ko to, yung umikot ako sa maraming mga klase ko para i-share sa kanila yung narinig ko, which was parang there was a child who asked Jesus how much he loved her. Parang ganon. And Jesus said, this much. Gumanon siya. Jesus said, this much. And he died in the cross for us. Parang ganon. As hindi ko makakalimutan pa part kasi acting talaga ako na may ganon pa. And Jesus said, this much. Yung bida-bida. And he died on the cross for us. Ganon. Tapos sinabi ko sa lahat yun. Ayoko ng group. Kailangan isa-isa. O kaya pag may group ganyan. Kaya pag nakakita ko ng crucifix, yun yung naalala ko. Lalo ko naalala. Una, naalala ko na totoo, Jesus loves us this much, ganito kalaki, na namatay siya sa krus para sa atin. Ganon. Pero ang isa kong, second na... nakapit. Sabi ng mga klaseng bida-bida. Bidat mo, wala na sila. Wala na sila, di ba? Di kasi, tas doon ko nakikita iba't ibang klaseng personalidad. Pero iba wala na sila. Pero mga iba umiiyak. Oo nga, parang ganon. So, ganyan. Nakakaiyak talaga mga ganon. Ganyan. Kaya yung anak ko kapag umuwi siya, tapos sasabihin niya, you know what, Mom, I cried so much today. Why? Sabi niya, because in CLE, sabi niya, there was, meron daw siyang kaklase na nagkwento. It's really, Mom, it's terrible. Ganyan. Ay ko, grabe to. Ay, kuhang-kuha. Ganon. Kaya feeling ko si Princess kahit isa mo isabak Ibang-iba sa anak ko. Yung anak ko na isa, si Prince, siya yung intro. Promise, ayaw nun, partner, na yung may attention sa kanya. Ayaw nun. Hindi komportable. Hindi siya talaga komportable, partner. Mag-aano siya talaga. Manghihina siya na parang kung pwede niya pagkasyan yung sarili sa loob ng shell, gagawin niya. Kung pwede siya pumasok doon, makikitabi siya sa loob ng snail, di ba? Sa loob ng, ganun siya. Si Princess hindi. Feeling ko kahit na i-uproot ko siya, ilagay ko siya sa ibang... Sinong introvert sa si Ren.
Okay, talaga ba? Introvert si Jowa Dick? Ayun. Introvert yun eh. Hindi, napipilitan na lang maging sociable na yun dahil sa akin eh. Na-influensyahan mo na lang. Oo, pero ano siya ha, parang ikaw, mover. Kumbaga parang, tawag doon, tahimik lang, pero ang daming ginagawa. Parang ganon. Maasahan, parang ganon. Tahimik lang pero maasahan, mga ganon. Ganon eh. May ganon, di ba? Yung parang tahimik lang siya, silent lang siya, pero worker siya, Silent parang killer, ganon. Pero silent killer din. Ang lakas umutot ang baho. May ganon. Serial killer pala. Doon tayo babalik, partner, di ba? Parang ang galing. Babalik tayo para mag full circle tayo. Babalik tayo dun sa teacher. Sipin mo yun, iba pa yung introvert na estudyante sa extrovert na estudyante, sa ambivert na estudyante. Sa estudyante walang ibang ginawa kundi magpaganda. Sa estudyante masakit ang ulo. Sa estudyante may nanay na masakit sa ulo, di ba? Pero lahat yun hinahandle ng mga teachers. Di ba? Para lang i-close natin itong topic na ito. Ang galing. Kaya mabuhay po ang mga teachers. Alam mo kung bakit ko din naisip yung teacher? Kasi part yung outfit natin parang magpa-perform sa school. Alam mo? Ito yun yung feeling ko kanina, partner, nung paglabas ko. Sabi ko, ito yung parang magpa-pantomime. Tsaka ito yung pormahan na yung may interpretative dance. Maglagay ka ng palayok sa ulo. Oo, ganon. Tapos maglalagay na lang ng mga passage, mga pasabit, may pwede na yung mga palayok sa ulo. Yun yung namin. Outfit namin today. Kaya naalala ko bigla yung teachers. Yun yung shinout-out natin. Sa class. Partner! Eto na, mamigay na tayo ng 500 pesos. Correct. Kasi feeling good tayo dahil sa mga teachers diba? Sana may teacher na manalo sa ating fans cam. Pero kahit hindi ka teacher, okay lang, diba? Lahat naman po ay pwedeng sumali. Basta isa-scan nyo po ang QR code. Kaya Manila, scan mo na. Ayan na. Ang QR code ng Love Radio Manila, yung orange na makikita nyo. Ang QR code na yan ay may chance na magbigay sa inyo ng 500 pesos. Pag tinapat nyo yung camera ng inyong cellphone dyan sa orange na nakikita ninyo, may lalabas na katanungan para lang sa programa ng tambalan kasi every program iba-iba ng question. Yes. Yan. Ang tanong, para sa programa ng tambalan, ano ang tawag sa perang ibinibigay ng ninong at ninang kapag Pasko? Ay, alam ko sagot dyan. Ano? Pera ng nanay ko. Oo nga, no? Diba? Pera na siya ng nanay ko. Sige. Letter A. Donasyon. Letter B. Pantaya sa wete. Letter C. Abuloy. Or letter D. Aguinaldo. Ayan. Anong tawag doon? Yan lang. Yan lang mga kabisyo for a chance to win 500 pesos. And bago po matapos ang programa ng tambalan, i-announce na namin ang pangalan ng maswerteng mananalo. 500 pesos din yan. Oo naman. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Dito nga, pag bring me, tas 200 pesos, papakamatay yung mga tao. Naglalaban-laban. Nag-aaway-aaway pa. Ito 500, walang ka-effort. Again, ang pagsagot po ay dito po sa ating QR code, hindi po sa FB Live. Hala, 9:04 na. 9:04 na. Magtatambalan na kami ulit. Bye-bye. See you later.